mga kumpasyero ng bayan, Katunying, Jerry, Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Humirit po sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado mula sa Mindanao. Kasama ang mga konsehal ng Davao City para pigilin ang impeachment trial ng Senado laban kay VP Sara Duterte na nakabatay umano sa isang depektibo at ni railroad na reklamo. Sa 114 na pahinang petition for certiorari and prohibition, hiniling sa Korte Suprema ng 28 individual sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion at Attorney Martin Delgra. Kalina pong hiniling sa Korte Suprema na magpalabas ng Temporary Restraining Order, TRO, laban sa impeachment proceedings ng Senado. Hiniling din nila sa Supreme Court na ideklarang null and void ang articles of impeachment laban kay VP Sara dahil sa pagiging depektibo nito. Tinawag naman ng mga kongresista ang hakbang ng kampo ni Duterte na mere publicity stunt at isang desperadong hakbang, habang tinawag ito ng Makabayan Bloc bilang last-ditch effort para maiwasan ang investigasyon. Isyu ng bayan, Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. A little walk to the edge of town. Maganda morning. Try Lamig. Lamig. to lose like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. To lie in the Humahabol si Anthony Taberna. wise him Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng way across the bridge. Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, Deep black mga kapitbahay? How are ya? Ang tindi na mga usapan ngayon, talagang umabot sa Korte Suprema itong impeachment. is on Mula sa Kongreso, ipinasa sa Senado. Ngayon ay ang bola ay nasa Korte Suprema. Ayan. the dreams that Tingnan mo naman, nagkapasapasahan na, no? At mukhang sa lalong madaling panahon ay kailangan magdesisyon ng Korte Suprema feel your shrinking soul. sa mga bagay na may kinalaman sa soul,
function and responsibility ng legislature. Ayun, no, medyo magkakahiwalay ho yan eh. Iba ang lehislatura, iba ang hudikatura. Pero kapag ganitong may issue ng hindi pagkakaunawaan, yun, idinudulog ho talaga yan sa judiciary. Ayan, kaya tingnan natin kung anong magiging, lalo na dito ho sa petisyon ng mga 28 abogado mula sa Davao na ipa-TRO. Ay kauna-unahan po ito ho. First time ho ito sa kasaysayan ng Pilipinas, bagamat tayo naman may mga dinaanan ng impeachment. Pero ngayon lang tayo nakarinig na kung sakasakali kung ito ay iti-TRO ng Supreme Court. Ako hindi tayo'y kumbatsero lang, pero parang mahirap. Dahil yan ay talagang purong kapangyarihan na nakaatang lamang ang impeachment sa mga mambabatas o sa legislature. Tingnan nun natin kung ano ang magiging hakbangin dyan habang si Senate President Chis Escudero ay pakuyakoy at sinasabing, tsaka na yan. Sa ano na yan, sa July na yan, pagkatapos na ng sona ng Pangulo. Yan po ang banner story ngayon sa lahat ng mga pahayagan. Headline po ng Manila Bulletin. Ito, ayan o. Ayan. SC asked to void VP Sara's impeachment. Hiniling daw po sa Korte Suprema na ibasura, pawalang bisa yung impeachment laban kay VP Sara. Ganun din ang banner story ng pahayagang Philippine Star. Petition filed at SC to stop impeachment. To stop impeachment. Ayan na. So parang ang gustong mangyari ng mga abogado patigilin ng hudikatura ang trabaho ng lehislatura. Ay naku, yun. Ganun naman dating nun. Ganun din ang banner story ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. Duterte allies ask SC stop Sara impeachment trial. At ang pahayagang Manila Times, eto, ganun din, Supreme Court, SC asked to stop VP impeachment. So yan po ang banners, pinakamalaking balita sa araw na ito. At ang bola nga ay nasa kataas-taasang hukuman. Lalang sa lalong madaling panahon mapagdesisyonan yan, lalo't kung hindi sana naging issue yan kung umaksyon kaagad si Senate President Chis Escudero. Kung yun ay kanyang pinulong kaagad at naisalang kaagad sa impeachment. Naisalang kaagad at sabi nga ng mga abogado ng ilang mga eksperto para mabigyan naman ng pagkakataon si VP Sara na maipagtanggol ang kanyang sarili. Ayun, dyan din po sa Senado si Majority Leader Francis Tolentino nagsabing pwede kahit nakabakasyon ng Senado ay pwedeng magkaroon ng impeachment. At ang latest po ngayon ay ang Senate Majority Leader, si Senator Tolentino ay Senate Majority Leader, si Senate Minority Leader, Coco Pimentel, abay sumulat na pala. Sinulatan na, hindi na napigilan ang kanyang sarili. Sinulatan na ang Senate President o ang kanilang si Senator Chis Escudero para at ang sinasabi daw po ay ganire. Ayan. Sa kanyang liham daw po kay Senate President Chis Escudero ay pinagdiinan nito na ang Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution requires immediate Senate action on an impeachment case. Ayan, at ang ibig sabihin daw po ng forthwith, yung pinagtatalunan ngayong salita
isang salita dyan sa konstitusyon ay ibig sabihin without delay or without interval of time. Sa lalong madaling panahon. Yun bang July ay sa lalong madaling panahon pa rin? Mukhang malabo nga yun, ano? Kahit nga yung June 2, hindi pa rin sa lalong madaling panahon. Matagal na yun, ano? Ayan, no? Yan po. So, sa Senado, sila mismo na magiging impeachment trial judges, magkakaiba ang posisyon sa may kinalaman dito kung sa dapat bang simulan na kaagad ang impeachment trial. So, subaybayan natin ang mga development na yan habang ang mga abogado natin ay magkakaiba ng pananaw. Sabi nga kapag meron kang 10 abogado sa isang kwarto, merong 1,700 opinion. Jerry Anthony Pampelita sa Oras po natin, Mr. John Tang. Nako po, inang, tanghali na pala. Sus Mariosep, 14 na minuto na. O 15 minuto na makalipas ang 6:00 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Smart Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Be an extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Maagang
balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Aasahan ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, Feb 19, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bureau of Immigration may alok na mga trabaho. 4 na kapihan sa Pilipinas pasok sa listahan ng World's 100 Best Coffee Shops. Aba. Kaasingil sa LRT1, epektibo na sa Abril. PBBM, nasa mood magbiro. Secretary Rex Gatchalian, miyembro raw ng PWD. Aba. Ano kaya yan? XBF ni Carla Estrada nambugbog ng fiancé, pinadalhan ng sabina ng NBI. At hostage taking sa Maynila, nagtapos ng mapayapa matapos ibigay ng amo ang kanyang sweldo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, inanunsyo po ng Immigration o Bureau of Immigration na mayroon silang job openings bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang border security at pahusayin pa ang immigration services. Ang inisyatibong ito ay umaayon sa bagong immigration vision ng ahensya na sumusuporta sa bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Bongbong Marcos para sa isang mas mahusay at modernized na serbisyo ng gobyerno. Binigyang din ni Immigration Commissioner Anthony Viado ang mahalagang tungkulin ng pagkuha ng mga competent individuals upang matugunan ang mga umuunlad na pangangailangan ng immigration. Ilan ba ang kailangan at ano dapat gawin? Ayon po kay Viado, naghahanap sila ng mga pinakamahusay o best and the brightest individual na may integridad, commitment at malakas na sense of duty sa bansa. Oo nga, ano nga gagawin? Ilan ang kailangan? Kabilang sa kailangan ng Bureau of Immigration ng mga aplikante ay para sa posisyon, ito na, ng Immigration Officer, Intelligence Officers, Administrative Aides at Fingerprint Examiners para suportahan ang mga operasyon ng immigration. Ang mga aplikante ay dapat daw ay graduate ng anumang 4-year course. Ayan. At kailangang merong civil service eligibility. Yun. Ayan so kailangan Tina may civil service eligibility. Oo, Ikaw ba meron ito? Meron na, partner. Talaga? Yabang mo naman. Kailan ka kumuha? Kailan? Netong 2023.
Oo, 2023. Kailan lang, ano? Isang take lang. Yabang naman itong partner ko ngayon. Mahirap ba? Mahirap? Oo, hindi ko nga inaasahang papasa ako Yun, talaga. Sabi, mahirap daw talaga. Hindi ko talaga inaasahang papasa ako. Talaga? Dahil wala akong formal na review talaga. Kailangan magre-review? Oo, dahil... Ano ba mga example na tanong doon? Depende sa... May iba-iba, may math, may English. Importante ba sa trabaho sa gobyerno, sa tingin mo, yung mga tanong doon? Mahalaga din dahil nandoon yung grammar, which is dapat marunong tayo doon. Andun yung basic math. Basic lang naman, hindi naman yung papahirapan ng sobra. Pero ang pinaka-challenge doon, partner, ay yung oras. Anong oras? Yung oras, yung time limit. Maikli lang. 3 hours yun, pero sa 3 haba hours. ng mga tanong, lalo na kapag papabasahin ka ng isang problem solving, mga ganong meron yung palang mga ganon. kwento na kailangan mo i-analyze, doon nag-time consuming. Kailan ba ulit meron yan? Nagkukuha kami ni Yuel. Alam ko sa March, madalas sa March, August, and November. Ayun. Parang 3 times a year yan eh. Ayun. Kumuha ka nito para mag-a-apply ka sa gobyerno, ganon. Doon. Pero... Yuel, alam mo na mga plano nito si Tina. Oo, noong 2023. Ayan. Pagka mayroong plantilla position sana. Pwede ka na pala sa immigration. Graduate ng 4-year course at meron civil service eligibility. Makapag-apply nga mamaya, joke. Napunta sa BI. Well, anyway, eto naman, partner, sa mahilig sa kape dyan, mga coffee lover. Mahilig ka ba sa kape? Eto nga, 4 daw na coffee shops na kumakatawan sa kape ng Pilipinas sa world stage ang nakapasok sa listahan ng the world's 100 best coffee shops sa ginanap na 2025 Coffee Test Madrid sa Spain. Nakuha ng Yardstick Coffee ang ika-18 pwesto, ang pinakamataas na ranggo sa mga kinatawan ng Pilipinas. Natikman mo na ba to, partner? Hindi ko pa. Saan ba yan? Saan ba yung Yardstick Coffee na? Yun nga, hindi natin din alam kung saang bahagi ng Pilipinas ito. Sinundan kasi ito ng El Union Coffee na nasa 61 place naman. Ang single origin sa 83 na ika-83 pwesto. At Crema and Cream Coffee Roasters na nasa 86 place. Ang El Union Coffee ang tanging Manila. Sa Maynila lang ito. Saan ba to sa Maynila, no? Ang non-based coffee shop na nakapasok sa listahan ng world's 100 best coffee shops. Ang mga nanalo ay sinuri ng panel ng mga specialty coffee expert at mga profesional sa industriya at public voting batay sa pamantayan ng Specialty Coffee Association na kinabibilangan ng kalidad ng kape, barista expertise, customer service, innovation, ambience, syempre maganda dapat is Instagram worthy, no? And atmosphere. Kasama pala talaga yung yung lugar. Hindi lang basta doon sa kape. Yung lasa ng kape. Kaya kanina hinihintay ko yung Blend 45, Nescafe, hinihintay ko eh. Iba pa yung may kopi ko. O kaya James Coffee. Ayan, Nika Jimmy. Hindi pala. Restaurant pala na may kape. Kasama nga rin daw ang food and pastry, yung quality ng consistency ng kanilang mga food and pastry. So ilan yan? Ilan yung pasok sa galing dito sa atin? Apat ang nakalusot. Ano kaya ang nag-number 1? Hindi ba sinama dyan ni Mother? Wala nag-number 1? May alam kasi akong mga kapihan, punong-puno ng tao, nakatambay. Wala namang ginagawa. Hindi naman order na isang kape. Tapos maghapon na ron. At magbubukas ng laptop. Doon. Connect sa wifi. Ganun lang eh. At doon natatambay. Hindi dahil doon sa kape ang ipinunta ron. Dahil sa wifi. Yun. 6:27 ang ating oras. Naimbag na bigat. Kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Simula sa Abril 2, tataas na ang pamasahe sa LRT Line 1.
Kasunod dito ng pag-aproba ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation sa petisyon ng LRT o ng Light Rail Manila Corporation sa pagtataas ng pamasahe. Batay sa hirit ang dating fare matrix na 13.29 boarding fee at karagdagang 1.21 o 1 peso and 21 centavos kada kilometro ay magiging 16.25 na yung boarding fee. From 13.29 magiging 16.25. Ang boarding fee at karagdagang 1.47 pesos, 1 peso ang 47 centavos bawat kilometro. Ibig sabihin nito, ang minimum fare sa single journey ticket ay magiging 20 pesos na mula sa kasalukuyang 15 pesos lamang, habang ang maximum fare ay magiging 55 pesos mula sa dating 45 pesos. Sa mga stored value card naman, ang minimum fare ay 16 mula sa 15 at ang maximum fare ay 52 mula sa 43 pesos. Kaugnay nga ng balitang yan, tinutulan ng Grupong Bayan ang pag-aproba ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation sa taas pasahing hirit ng pribadong operator na Light Rail Manila Corporation. Gayunman, hindi na nila ikinagulat ang hakbang, lalo't nakalagda ang administrasyon sa mabibigat na probisyon ng LRT1 privatization contract. Sa ilalim kasi ng kontrata, kada 2 taon ang taas pasahe sa tren. Apela ng grupo, mas maiging repasuhin o ibasura na lang ang kontrata. Alas 6:29 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Isa pa lang miyembro, isa pa lang PWD. Itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan po ay ayon mismo sa pagbubunyag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba itong PWD? Ano ba ibig sabihin ng PWD? Persons with Disability. Ayun. Ayon po sa Pangulo, ito raw pong si Secretary Gatchalian ay PWD. Person without jowa. Wala palang jowa itong si Secretary. Uy, single. Kasobrang katatrabaho, ano? Ito ang pabirong kantsaw ng Pangulo sa kalihim sa ika-74 na anibersaryo ng DSWD. Ayon sa Pangulo, masyado kasing masipag itong si Gatchalian at wala nang panahon sa kanyang love life. Under SLP, we conduct free technical, vocational, and life skills training for our vulnerable and marginalized sectors. Hindi po ito nangangahulugan sustainable love life program, ma. Baka kasi may magtanong siya, Sir, meron bang training para sa mga pusong laging nalulugi? Yan yung mga personalities without jowa. Nangunguna na dyan yung inyong kalihim. Masipag itong ating sekretary. Wala nang panahon para magromansa. Ayun. Dinagdag pa ng Pangulo na maging ang ibang opisyal ng DSWD ay tila hindi na natutulog dahil alas 3 na ng madaling araw ay sumasagot pa sa mga tawag. Lahat naman sa inyo Kapag tinatawa niya, lahat kayo, the secretary, the USEC, kahit alas 3 ng umaga ay tumatawag ako, sumasagot. Hindi na yata kayo natutulog. Matulog naman kayo paminsan-minsan para medyo huwag kayo makakasakit kasi kailangan namin ng sigla ninyo. Yun! Tulog-tulog din. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pinadalhan na ng sabina ng National Bureau of Investigation si Jam Ignacio matapos ereklamo dahil sa pananakit sa fiancé niyang social media influencer at DJ na si Jelly Au. Sa press conference sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na natanggap na ng tatay ni Ignacio ang sabina mula sa ahensya. Inimbitahan nila si Ignacio na magtungo sa tanggapan ng NBI sa Huwebes upang magbigay ng kanyang pahayag ukol sa insidente. Pero kung hindi niya ito magpapakita ay tatapusin na nila ang pagsisiyasat at dediretso na sila sa paghahain ng mga karampatang asunto. Una nang dumulog sa NBI si DJ Jelly Au para ireklamo ang kanyang kasintahan matapos siyang pagbubugbugin nito. Naku, hindi
Sa mga post niyan sa social media, sweet na sweet daw yan ha? Nakikita mo ba? Oo. Tas Tapos biglang ganyan, no? Ano ba yan? Engaged na rin ba? Engaged na rin sila? Fiancé, oo. yun Kaya na. engaged Ibig sabihin na. engaged oo. na. Tapos dyan pa humantong. Naku. Wala bang audio? Wala bang audio yan? Sino ba nagsalita dyan? Oo, si NBI Director Jaime Sige Santiago. Director. Pakinggan natin. Sandali lang daw at nag-CR daw si NBI Director. Balikan natin mamaya yan. Ayan. Na-receive na nung tatay at pinapapunta namin siya dito, iniimbitahan namin siya tumating dito sa Webes. Today is Tuesday, Webes, dapat ang ibigan. Kung hindi siya dadating ng Webes, we will proceed with our investigation and file the appropriate cases against him. Ang tinig nga po yan ni NBI Director Jaime Santiago. Alas 6:34 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Nabulabog naman ang maraming tao nang biglang mang-hostage ang isang lalaki sa kahabaan ng rekto sa Maynila kahapon. Nabalot ng tensyon ng lugar habang tinututukan ng patalim ng tig-isang patalim ang dalawang babae na kanyang hinostage sa isang tindahan. Sa pag-usap ng mga otoridad, napag-alaman na ginawa ito ng suspect para umano singilin ng kanyang amo sa hindi ibinibigay na sahod. Ayun. Naglatag ng kondisyon ng hostage taker na bigyan siya ng 20,000 piso para maibagay niya ito sa kanyang ina. Makalipas ang isang oras na negosasyon, nasunod naman ang gusto ng suspect at mapayapa itong sumuko sa mga otoridad. Ng 3:20 nagkaroon ng hostage taking dito sa may recto sa isang store wherein yung natin hostage taker ay nag-hostage ng dalawang babae at natapos ito after an hour. Na-resolve ito, sumuko yung ating suspect at unharmed naman yung dalawang hostages. Bakit dumatong sir sa hostage taking may usapan daw sa pusak? Yes, ang sinasabi ng ating hostage taker ay yung sapat na sahod niya ay hindi naibigay. More than 2,000 yung ina-expect niya, kaya lang ang nabigay lang sa kanya ay 400 pesos. Ngayon, dapat talaga ibinibigay ang kung magkano ang sweldo. Magpasahod. Samantala, matapos ang insidente, napag-alamang noong araw pa ay hinabol na rin ng pulis ang suspect dahil sa walay na kaso ng pananaksak. Ayun. Meron din palang history ito. Samantala, aabot naman sa 12 pribadong paaralan mula sa siyam na division ang iniimbestigahan na ng Department of Education Central Office kaugnay sa umunoy mga ghost students na nakalista bilang benepisyaryo ng voucher program ng pamahalaan. Sinabi ni DepEd Secretary Sonny Angara, kailanman ay hindi kukonsintihin ng ahensya ang anumang maling paggamit ng pondo ng bayan para sa education program at seryoso nilang iimbestigahan ang aligasyon. Sa katunayan, mabusising iniimbestigahan na ng DepEd ang mga tauhan o opisyal nito na posibleng sangkot sa nasabing hakbang. Oras na mapatunayang sangkot, maaari anyang masipa mula sa senior high school voucher program ang paaralan kung saan sila sangkot o nagtatrabaho. Ang senior high school voucher program ay isang financial assistance program para sa mga estudyante ng senior high school sa mga pribadong paaralan. ACS Balita. Susunod! Dito boy! Uy, yun daw NFA rice ay gugulong na. Gugulong na mula sa mga NFA warehouse papunta sa mga LGUs. Aba, yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:37. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. You are watching ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. In the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Tabay-bay tayo ha. Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:42 ang ating oras.
Makibalita nga tayo sa Kongreso, lalo na doon sa ginagawa nilang hearing, may kinalaman sa mga fake news, Tina. Ng TRICOM. Grabe talaga ang mga fake news ngayon, lalo na ngayong papalapit ang eleksyon. Ang chairman, si Congressman Ace Barbers, nasa linya natin mula sa 2nd District ng Surigao del Norte. Congressman Ace, magandang morning! Si Ka Jerry ito at kasama ko si Tina. Magandang morning, Kong Ace. Ay, magandang umaga, Jerry and Dina. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Hingi lang kami ng update, Kong Ace, sa hearing ng TRICOM sa fake news. Ano na bang development? Well, ganun pa rin ang nangyari. Hindi pa rin sumipot yung mga naimbitahan namin nung huling unang pagdinig nitong TRICOM. Dahil nga ang aming layunin talaga ay kumuha ng kanilang mga opinion tungkol dun sa paano ba papahinto o paano ba natin mapapahinto itong pagkalat ng mga fake news, no? At yung ginagamit kasi ang mga social media platforms para sa mga pampolitikal na mga layunin. Okay lang yun, mas para sa atin na Jerry, dahil nga karapatan nila yan. Pero kapag ito ay ginagamit para makapanirang puri o hindi kaya ay makapagkalat ng mga news na walang basihan o news na walang legal na basihan, mukhang may problema dyan because meron po tayong mga batas na nagbabawal po niyan. Oo. Yung mga influencer, mga vloggers na iniimbita ninyo na ayaw pa rin dumalo, anong action doon ng Kongreso? Well, ito yung kahapon ay show cause order na ito, no? At binigyan mag-i-issue kami ng subpoena ad testificandum para sila ay sa pilitang humarap sa amin at magbigay ng kanilang testimonya. Alam mo kasi, Jerry, iniisip kasi nila na sila ay ko-contempt, sila ay i-detain. Hindi pa nga nag-uumpisa, yun na kaagad ang iniisip nila. Dahil ba sa pagtawag namin, pag-imbita namin sa kanila, dahil nga sila ay may kinalaman sa pagpapakalat ng fake news, defensive agad. Yun ang aming nakikita dahilan, no? Pumunta pa sa Korte Suprema. Ayun nga. No? Nag-petition for a TRO. Sabi nga naman namin, kapag ka ang Korte ay nagdesisyon, kami po i-respeto dyan sa desisyon yan. Samantalang wala pang desisyon yan, teka muna, gagawin namin yung aming nakikitang dapat gawin at ipagpatuloy yung constitutional duty ng kuliting ito na palabas ang katotohanan sa usapin tungkol dyan sa fake news. Paano kung ayaw pa rin? Talaga, ano pong kakahantungan? Kahit yung mga nag-file na yun ng petition sa Supreme Court, kung ayaw talaga. Magmamatigas, paano pong gagawin? Ito na, kapag sila hindi pa rin rumispeto, no, dito sa aming subpoena, mapipilitan po ang komite na sila ay i-cite in contempt. At kapag sila ay naging na contempt dito sa komite, meron pong karampatang parusa yan, no? Siguro sabihin na lang natin na pwede po namin silang i-detain, no? Dahil sa kanilang hindi pagrespeto o pagbawalang bahala sa imbitasyon ng committee ito. Dahil ayon sa aming rules, pwede namin silang i-detain. Paano naman po ito dahil yung ilang mga vlogger na imbitado kasi, partner, yung ilan nabisita ko ang kanilang mga YouTube account at yung ilan ay naglalabas ng mga statement nila kaugnay sa bakit hindi sila dumalo. Ito po ba ay namomonitor ng TRICOM at yung po ba maituturing na sagot nila doon sa hindi nila pagdalo? Alam mo, Dina, yun kasi nga, yun nga yung matindi. Sila inimbitehan ng formal na imbitasyon, ano? At sila ay, bago pa dumating yung unang pagdinig, yung araw ng unang pagdinig namin, talagang nakikita mo, namomonitor namin na sila ay nag-uusap-usap, sila ay haharap, no? Yung iba nga, nagmumura pa. Kaya akala namin darating, no? Bigla na lang pumunta sa Korte Suprema at marami nang sinabi
wala pa nga kaming ginagawa. Keso i-detain daw sila, keso trap daw yun, keso iipitin daw sila para lang sa ganun ay sila ay mapahiya. Marami naman silang mga kasamahan na nandoon din. No? Kaya kahapon, meron pong 5 dumalo. Nung una, meron pong 3 dumalo. So, wala naman kami dinitain. Kami, ang ginawa po ng komite ay humingi po ng opinion sa kanila kung paano po palalakasin ang regulatory policy na gagawin natin dito sa pagpapatupad sa mga social media platforms. Natatakot sila na i-contempt ninyo pag habang nandyan, pero ang hindi nila alam, lalo silang makukontempt habang hindi sumisipot. Ini-snub ang TRICOM, Kong. Yes, tama. Jerry, no? Ang dami nang sinabi, ang dami ng mga meron pang medyo kung magsalita, di ba parang nakakatakot nga dahil ang tatapang sa video. kanilang mga post ang tatapang, nakakatakot ito. Sabi ko, marami akong kasamahan sinasabi, nakakatakot sila dahil ganun nga. Sabi ko, bakit wala namang dapat wala namang silang dapat ikabahala kung sila idadalo dahil hinihingi lang naman yung kanilang opinion. Wag lang silang magpapakita ng hindi pagrespeto, ika nga pambabastos, ika nga pagiging arrogante sa committee ito dahil hindi naman ang layunin dito, hindi naman papakita kung sino mas matapang Kaya respeto lang naman ang hinihingi natin. Ito Kong, ito ay ang target nyo at iniimbestigahan mga personalities, mga vloggers, influencers. Ano naman ang sagutin ng platform? Halimbawa ng YouTube, Facebook at TikTok at iba pa. Yun, kagaya kahapon, no? At saka yung unang pagdinig, hindi din dumalo itong Meta o yung Facebook. Yung sa Instagram, inimbitahan din namin. Although yung TikTok nung last hearing, ang sinabi, ay hindi talaga sila makakadalo. Kahapon, dumalo yung YouTube, no? At nagpaliwanag siya. Meron kaming mga tinanong. Ayon sa kanyang mga sagot doon sa mga tanong, unang-una na-discover namin, siguro wala po palang binabayarang buwis, no? Yun ang pagkakaintindi namin. Sabi namin, di ba meron nagbibigay sa kanila ng advertisement. So, kung sa ganun, sila'y kumikita. At bakit hindi sila nagbabayad ng buwis? Tinanong namin ang BIR. Ang sabi naman ng BIR, ayon sa kanilang memorandum circular, kailangan daw voluntary. Naisip namin, siguro dapat ang gawin nating batas ay i-compel ito sila, no? Na yung mga vloggers, ang tinutukoy nyo? Vloggers and influencers? Yung vloggers, influencers, including the platform. Okay. Yes, Kasi, alam mo, kumikita rin sila dito, meron silang negosyo rito. Ang kanilang sinasabi, doon sila nagbabayad ng buwis doon sa kanilang mother company, no? Halimbawa, yung YouTube daw ay nasa Amerika. Pero bakit sa Amerika ay nag-a-add sa kanila dito ay Pilipino? Dito, sa atin. Kaya nga. So, isa yan sa pwede naming tingnan at isama sa aming committee report, no? Pangalawa, titingnan din namin, ano ba yung liability o accountability nila? Halimbawa, meron pong isang YouTuber na walang ginawa araw-araw kundi magmura. Murahin. Magmura ng magmura. Magmura na magmura, manawagan ng kaguluhan sa bansa, iba nananawagan ng people power o hindi kaya ay kupita, diba? Ini-incite yung mga tao for ini-incite to sedition, diba? Yung mga ganun ba, ito ba ay dapat palampasin? Dahil meron tayong freedom of expression o freedom of speech, dapat i-regulate. Diba? Kaya nga napakahalaga, Jerry, na magkaroon ng polisiya nang sa ganun, hindi naman po natin ma-stifle yung freedom of expression ng ating kababayan. Karapatan natin yan
ayaw naman nating mapigilan yan. Oo. Kung ito ba sa atin ng kapakanan din ng ating mga nakikinig ngayon, since namomonitor na natin itong pagbabanta, sabihin na natin, labis na yung pagmumura, yung expression, yung freedom of expression, over the limit na, kumbaga. Hindi ba ito ay direkta na lamang kasuhan at wag nang dumaan sa pagdinig ng TRICOM? Dahil mukhang iwas na iwas at ilag na ilag itong mga vlogger sa pagdinig ng kamera. Pag kamera ang nagpatawag, mukhang ayaw dumalo no? Baka pagka ibang agency na may kaso agad, ayan na yung kaso na kailangan nila harapin. Pwede po ba yun? Well, kasi kapag may krimen na nagawa, halimbawa, nag-issue ng isang libel na statement, pwedeng kasuhan ito ng libel, pero ang pwedeng kumaso rito yung aggrieved o yung nabiktima. Personal kasi itong krimen, So, dapat yung naapektuhan o yung nasaktan sa sinabing statement, siya mismo ang magpapail ng kaso. Yun na Kaya makikita mo rin yung komentaryo ng ibang vloggers na in-invite namin na hindi na lang kayo mag-file ng kaso para yan ang lagi nila sinasabi. Kasi ang layunin naman ng TRICOM hindi para kasuhan sila, kundi ang layunin ng Quadcom ay magkaroon tayo, mag-usap tayo kung ano yung pwedeng gawin nating pamantayan o hindi kaya yung polisiya sa ganun ay hindi po maabuso ang paggamit ng mga social media platform. Yun ang importante doon. Pero anong nakikita nyo kung na regulation dyan sa mga platform? Paano natin i-regulate? Andun ba na ba kayo sa puntong kailangan na talagang i-regulate ang mga social media platforms? Well, sir, yung amin talagang kailangan gawa ng pamantayan, ika nga, yung ano ba ang limitasyon ng isang vlogger sa paggamit ng isang social media platform, halimbawa Facebook. Hanggang ano po ba yung dapat niyang limitasyon sa pagsasalita dito sa Facebook without of course yung pagsikil o pagtigil doon sa kanyang freedom of expression. Napakahalaga na lagi kasi nilang pinapakalat na wala kaming hindi daw namin alam ang batas na no law shall be passed abridging the freedom of expression. Ito daw po ay nakasaad sa Konstitusyon. Saligang batas. Alam naman natin yun. Hindi naman yun ang layunin At tayo hindi magpapasa ng batas na mapigilan itong sinasabing freedom of expression, freedom of speech. Protect out po natin yan. Pero, ito pong bagong social media platforms na dapat magkaroon tayo ng code of conduct o code of ethics. Kagaya ninyo sa broadcast, diba? TV and radio, kayo ay nasa ilalim ng isang regulatory body na ang tawag ay KPP. Diba? Hindi naman kayo pwede maglabas ng news basta-basta. Kapag merong news item, bine-verify nyo ito, bine-validate nyo ito bago nyo ilabas. Diba? At hindi naman kayo pwede magmura. Wala naman magagaling na journalist, na broadcast journalist, kagaya ninyo na nagmura. Diba? Hindi lang dapat meron tayong decency, meron tayong regulasyon. At higit sa lahat, hindi dapat payagan yung pagkalat ng fake news. Correct. Hindi dapat maging instrumento ang mga social media sa paglaganap sa fake news. Kaya nga, sa ibang bansa, may mga bansang binan ang ilang mga social media. Sa iba naman, sobrang limit. May mga regulasyon silang, may mga ini-impose silang restrictions sa mga social media. Dito ba sa atin pwede 'yon, Kong? Yung hindi yung influencer, hindi yung vlogger mismo, kundi yung mismo mga platform na ang peryahin. Pwede yan, Jerry, dahil sa kanila hanap buhay itong platform Yes. Dahil hanap buhay ito, dapat magkaroon ng regulasyon to. Kaya nga ang aking panukala, nag-usap-usap kami. Hindi kayo humingi ng prangkisa sa Kongreso. Diba? Gaya ng radio station sa Pilipinas. May franchise. Ng prangkisa.
TV station, humingi ng franchise. So dapat, social media, dahil bago ito, ganun din naman, may broadcast ito. Meron din itong reporting, meron din itong Para may regular program. So kailangan kumuha na rin, ganun ang parang mag-craft kayo ng batas na kailangan kumuha na rin ng franchise ang mga social media or platforms. license. Ako personally, yan ang aking panukala sa akin. I don't know with my colleagues dun sa committee, no, o sa Kongreso. Kaya nga ipopropose yan kung matalo tayo sa desisyon ng karamihan, ako magagawa. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na una, ang social media platforms, isang negosyo yan at kumikita yan. Di ba? So, hindi po sila nagbabayad ng buwis eh. So, dapat, natin yan, buwisan natin yan. Pangalawa, walang regulatory policy kung paano ginagamit yung kanilang basta sinabi lang nila, kami ay merong mga rules na sundin nyo. Paano naman halimbawa, ipagpayag nila ng pagmumura. Para sa akin, personally, Jerry, dahil yung mga anak ko may access halimbawa sa Facebook, ayoko naman napapanood nila yung mga nagmumura o Oo, saka ngayon kong Ace, may mga artificial intelligence na AI or yung deepfake technology na ginagamit din. Ang dami kong napapanood ngayon sa YouTube na ginagaya yung ibang mga personalidad at yung pagsasalita nila kahit hindi naman sila sa kanila mula yung statement na yun, nagte-trending, ang daming views, ang daming subscriber na akala mo totoo, madalas mabiktima nito mga magulang ko. Mahilig manood sa YouTube. Totoo ba? Mapupuuwi na lang ako sa bahay. Totoo ba na ganito? Naku, hindi yan totoo. Kundi ginamitan lang yan ng AI, deep technology. Sinabi ba talaga nito na ganito? Naku, talaga. Grabe pala talaga ngayon. Kaya tama yung ganyang mga investigasyon Oo. Alam mo, nakakalungkot itong merong technology, sinasabi yung deepfake, AI-generated image na kung saan yung bibig mo, yung boses mo, pati yung facial gesture mo o yung hand gestures mo kung nagsasalita ka, ito ay makukuha na itong AI, yung artificial intelligence. At pwedeng gawang ka ng kwento. Napaka, alam mo, nakakatakot na ito dapat para sa akin yung paggamit ng AI dapat siguro meron ding tayong batas dyan. Dahil kaya ako ng bill tungkol dyan since last Congress pa, unfortunately hindi pa napapasa ito hanggang ngayon sa Kongreso. So I think dapat sabay-sabay yan at tupagin. Oo. At kami kasama ninyo at kami sumusuporta yan sa pagsugpo, paglaban sa fake news sa Congress. Bang, maraming salamat sa oras Maganda umaga. Okay. Maraming salamat Jerry and Dina, and more power sa inyo. Maraming salamat. Congressman Ace Barbers, 2nd District, Surigao del Norte. ACS Balita. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, si Tina Nolasco. At si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. 7:07 ng ating oras. Uy, magandang morning muna kay Dr. Noel Napa dyan sa PGH. Isa siyang rehab doctor, Tina. Si Dr. Noel Napa dyan sa PGH. At yung aking PT osteopath na si Maan Miras yan sa Cabuyao, Laguna, kasama ang kanyang nanay na si Tita Lina Miras. Magandang morning sa inyo. Ganun din si Tita Erlinda tsaka si Tito Alex Galvez tsaka yung kanilang anak na si Kim. Lagi daw nakatutok 24 oras. Ito rin maisingit ko partner si Colonel Bon Castillo ay nanonood kasama ang men and women of the Philippine Air Force
Force. Aba. Siyempre sa pangunguna yan ni Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura. Ayun. Philippine Air Force, mga Yes, taga-Air Colonel Force. Bon, thank you Oo. for listening. Si ating Irene Messina, aba, hindi nga, birthday mo ngayon. Aba. Happy birthday. Sa mga taga-BIR dyan, may libre na kayong tanghalian ngayon. Akala ko tax. May birthday ni ating Irene Messina. Ayan, siya na raw bahala sa inyong pananghalian. Ayan, ha? At siyempre si Mr. Jalom Tang at sa mga taga-Intercon Diagnostic Laboratory. Ayan, si Doc Alma Lau, si Virgie, si Hilda. Magandang morning sa inyo, ha? At si Ka Jerry Labasan, thank you Ka Jerry at kay Ka Beth. Sabi ni Mr. ni Ka Mon Mingito, pakibati daw ng happy birthday si Mikel Cedric Mingito. Ayan, kaklase dati ni Gerardo, nung anak ko dyan sa Ateneo. Mikel Cedric Mingito, happy birthday! Happy birthday din kay Gabi Cruz, ang driver nila kay Deo. Ay, si Gabi. Kay Tata Joe Capuno. Yung kinukwento mo kanina sa mga fake news, hindi lang fake news, yung gumagamit ng AI. Oo, hindi fake technology. Yun know, talaga, marami hong makapanloloko talaga. Tulad nung binabanggit mo, si Kumpachero, si Anthony, si Katunying, ini-interview si bossing RSA. Oo, Ramon Ang. Tapos may ini-endorse na investment. Kuhang-kuha yung boses nila. Yes. Mario, Pati ang bibig. Pero mahalata mo rin naman kung ikaw ay mag-observe talaga, iba yung buka ng bibig sa normal na tao. Pero yung boses, kuhang-kuha. Napakahusay. Ganun, no? Maloloko ka talaga kung hindi ka, Yun, investment, yung iba, nagbebenta ng mga ibang produkto. Yan, siguradong fake yan, Tina. Dahil wala namang inabot sa akin si Kumpachero, Hindi ako pinartihan, So, wala yan. Wala, talagang usapan scam. namin, Usapan na. Pag may kita kang ganyan, meron dapat akong parte. Wala ibinigay. Sabi nga ni Fake RSA, yan. scam yan. Bukod sa peke, scam po yun. So nag-issue rin mismo ng statement si Kasi RSA. pinakiklik yung website, ilagay daw doon yung datos at saka magpa-register. Hindi po yung totoo. Eto, totoong-totoo ito. Uy, hindi ito. fake news dahil Ayan. pinuntahan mismo ang mga listeners ng DZRH dyan sa 2nd Avenue sa Caloocan City. Paring Ray. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Para sa ating ubod ng lakas, pumapagaspas. Si Sherwin Alfaro ay andyan po at meron ng nahuli. May nahuli ng nakasubaybay sa DZRH dyan sa Barangay 41, 2nd Avenue, Caloocan. Sherwin, go! Yes, good morning, Ka Jerry at Tita Tina. Yan, si Tita Tina, si Ka Jerry. Tita Tina. Ito si Tita T, tignan mo, ang huling-huli natin na nagpapalot. Nagre-repack. Ano yan? Ito ng lumpia. Ayun. Lumpia. Pag-ubod ng sarap. Yan, pumapagakpak. Lumpiang sariwa ba yan o lumpiang toge? Toge. Toge. Ano yung kanyang sangkap na pinapahiran niya ng ano po yung pinapahid yung tawas? Tawas. Ano pangalan ni nanay? Sino ba yung radyo? Nakikinig ng radyo. Ayun, may transistor radio. Yung toge. Nanay pangalan nyo? San Pedro. Si Nanay Pe. San Pedro. Maaga pa lang na tumututok na sa radyo dahil habang siya'y nagbibilot ng kanyang parindang toge. Yan, lumpia. Sabi niya, may lugawan. Partner. Nagtitinda po, opo. So, masarap iterno to sa lugaw, yung kanyang lumpiang toge. Siyempre. Ginisa niya muna, pagkatapos sa igisay ngayon, binibilot at maya-maya, piprito. Opo. Ano sausawan? Ano sausawan nyo? Suka po. Suka, ayun. Sausawan nagdadala niya. Ginugutom tuloy kami. Pala pa rin, kesap yung lumpia.
Kasi yung Shanghai Quezia pang pinagsasawsaw. Suka lang yan. Suka yan. Pag lumpiang toge, suka talaga yan. Manamis-namis na suka. Habang nagbabalot kayo, ano yan, palagi yung ginagawa nyo, araw-araw nakikinig sa radyo. Alas 4 pa lang po, bukas na. Bukas na ang radyo nyo. Opo. Kanina nung matanong namin kayo, parang hindi kayo makapaniwala. Opo, parati pong nagdadaan dito. Sabi ko sana magdaan dito, maanuhan naman ako, mabigyan naman. Yan na. Ayun, si Nanay Fe. Kasi dahil nahuli namin kayo nakatune in sa DCRH, eto, meron kayo 1,000 pesos. Yeah! Congratulations! At para mas marami kayong bilutin, ito po, meron kayong DCRH Grocery. Malaking tulong po ito sa amin. Si Nanay Pe ba, Sherwin, si Nanay Pe ba matagal ng... Apo, Nanay, matagal na po ba kayong taga-subaybay ng DCRH? Ay, buhay pa yung nanay ko, DCRH. Talaga naman. Ilang taon na ba si Nanay? Ray Langit. Oo, talaga. Ray Langit. Ayos. Salamat po sa pag-subaybay ninyo. Maraming salamat po. Congratulations. Kasi mag-isa na lang na nabubuhay si Nanay, wala silang anak ng kanyang yumaong mister. Yung kabuhayan kanyang itinutuloy para sa pang-araw-araw niya na gastusin. Kaya naman ang nagpapaligaya na lang kay Nanay ang kanyang radyo. Yan lang po, wala na po libangan. kasama. Kami na lang po ng kapatid ko. Ayos. Araw-araw may kasama si Nanay na radyo na sa kanyang pinagkakalibangan. Opo. Oo. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos ay lagi tumutok sa DCRH. Baka kayo nasusunod nating winner. Nagtalito-lito na si Nanay sa pagbilot ng lumpia. Hindi naman sa paano niya papalut. Naging iba ng balot. Susunod na winner sa ating DCRH. Bagong taon, bago na cash prize. Number 6, Sir Erwin Batalbaro DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun. Thank you, Nanay Fe, na nagbabalot ng lumpiang toge. Ayan. At nakasubaybay din sa atin habang papuntang airport going to Butuan, si Attorney Goyo. Attorney Goyo Larrazabal, magandang morning. Siya daw ay nag-grab at yung kanyang nasakyang driver ng Grab nakatutok. Ano pangalan? Si Samuel Pascua. Ayan, Samuel Pascua. Ayan, alagaan mo ang yung pasahero. Yan si Attorney Goyo Larrazabal. Ayun. At sa ating mga iba pang mga radio gaga, nakatutok 24 oras sa DCRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! Alas 7:16 na. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 19 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Grupo ng mga abogado mula Mindanao humihirit ng TRO sa Supreme Court laban sa impeachment kay VP Sara. Commodore Tariela at Kong Marcoleta nagkasagutan sa hearing ng Kamara. Navy chopper ng China nagsagawa ng mapanganib na paglipad. Nakalapit ng 3 metro lang ang lapit sa helicopter ng BIFAR. Taas pasahe sa eroplano nakaamba sa susunod na buwan.
Malacanang walang basbas sa pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa CIDG. At drug addict ng hostage ng sales lady sa isang gadget store sa SM Lipa. Biktima na rescue, suspect arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:19 ang ating oras. Kasabay ng nangyaring pang-hostage sa Maynila, may naganap ding isa pang hostage taking sa lalawigan naman ng Batangas. Bandang alas 4 ng hapon nang pumasok ang isang 28 anyos na lalaki sa isang gadget store sa SM City Lipa. Lumingon-lingon muna ito sa paligid at ilang sandali lang ay biglang sinunggaban ng isa sa mga sales lady ng gadget store at tinutukan ng patalim. Ayon kay Major Luis De Luna Jr. ng Lipa City Police, humiling ang hostage taker na magkaroon ng media sa kanyang pang-hostage. Gusto pa talagang i-cover, ano? Pero malinaw kung bakit nais nito ng media. Pero hindi malinaw kung bakit nais dito ng media. Pero sinabi po ng suspect na may nagbabanta sa kanyang buhay mula sa mga kaanak. Ayon naman sa misis nito, posibleng nasa impluensya ng droga ang kanyang mister dahil may history na ito sa drug addiction at nangyari na rin ang ganitong sitwasyon sa kanya dahil sa droga. Sa kabila nito, naging mapayapa naman ang pagsuko ng suspect at ligtas na nasagip ang sales lady na hinostage nito. Hindi naman utos ng Malacanang ang paghaharap ng reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pahayag nitong ipapatay ang mga senador. Ito ang nilinaw ni Major General Nicolas Torre III, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, kasunod ng inihain nilang reklamo na inciting to sedition at unlawful utterances kontra sa dating presidente. Ayon kay Torre, hindi na kailangan pa ng basbas mula sa Malacanang o reklamo mula sa Senado para umaksyon ang pulisya. Gayunman, sinabi ni Torre na ipinagpaalam niya pa rin ang naturang inisyatiba kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na siya namang nagbigay ng go signal. Paliwanag ni Torre, sa paghahain ng kaso, pinangangambahan nilang susundin ng ilang taga-suporta ni Duterte ang marahas na pahayag kahit kilalang nagbibiro lang si dating Pangulong Duterte. Hindi namin kailangan na sinabi, hindi namin kailangan na malaking dito para ma-file ang kaso. Pero ano po yung pwede pag-usap mo kay Chief PNP bago mo kayo file ang case? I informed the chief that I will file the cases and he said, go ahead, do your job. Ang tinig ni CIDG Chief Nicolas Torre III. Asahan na ang pagtaas ng pamasahe sa eroplano sa susunod na buwan. Kasunod ito ng pag-upgrade ng Civil Aeronautics Board ng fuel surcharge para sa domestic and international flights. Sa inilabas na advisory ng CAB, ang passenger at cargo fuel surcharge ay magiging level 5 mula sa dating level 4 simula sa March 1 hanggang 31. Sa ilalim ng level 5, magbabayad na ang mga pasahero ng 151 pesos hanggang 542 pesos fuel surcharge para sa domestic flights, depende sa layo ng biyahe. Ang fuel surcharge ay optional fee bukod pa sa base fare na ipinapasa ng mga airlines sa pasahero. Nagbabago ito base sa presyo ng jet fuel. Samantala, nagkagirian sa pagdinig ng House Tri-Committee sina Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela at Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta sa issue ng West Philippine Sea. Sa pagpapatuloy ng hearing ng komite kahapon, nilinaw ni Commodore Tariela na hindi niya tinawag na traidor si Marcoleta, kaugnay ng nauna nitong sinabi na hindi totoo ang West Philippine Sea. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir, let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po.
let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. Git naman ni Marcoleta, nais lamang niyang itanggi ni Tariela ang kumakalat na post na tinawag siyang traidor lalo't inuulan na siya ng batikos at tinatawag na pro-China. Pero depensa ni Tariela, wala siya sa bansa nang mag-viral ang post at hindi rin niya anya maganda sa paningin ng publiko kung lilinisin niya ang pangalan ni Marcoleta lalo't kandidato ito sa eleksyon. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, katang-isip o bla 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I am no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang. Sina Philippine Coast Guard Tariela at Congressman Marcoleta. Alas 7:25 ang ating oras. Aarangkada na ngayong araw ang rollout ng NFA Rice sa mga local government units sa Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, ang unang batch ng bigas ng NFA na ilalabas ay dadalhin muna sa Food Terminal Inc. o sa FTI. Kabilang naman sa mga lugar na nagpahayag ng pagnanais na makabili ng murang bigas mula sa NFA ay ang Navotas, San Juan, sa National Capital Region. Sa mga probinsya naman ay ang Cavite, sa ang Cainta, Taytay, Rizal, Batangas City, Calamba City, San Jose Occidental Mindoro, Calapan City Oriental Mindoro, Puerto Princesa at iba pa. Matatandang idineklara ni Secretary Francisco Chu Laurel ang food security emergency sa bigas sa rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council. Humirit sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado at supporters mula sa Mindanao para ipatigil ang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sa petisyon ng mga abogado na kinabibilangan ni Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra at Attorney Hilary Olgad Reserva, hiniling nila sa SC na magpalabas ng temporary restraining order upang hadlangan ang Senado na magsagawa ng impeachment trial. Hirit pa ng grupo, deklarang null and void ang articles of impeachment laban kay VP Sara dahil sa pagiging depektibo nito. Sa panayam ng DZRH, nilinaw ni Delgra na walang basbas ito ng mga Duterte at sarili nila itong inisyatiba kasama ang 22 konsehal ng Davao at 3 vloggers. Wala pong basbas, hindi po niya alam, nalaman niya na lang nung ipapile na namin. Wala po rin basbas yung dating presidente tungkol dito. This is our private initiative doon sa 29 of us petitioners in the case. No? Kasama na po yung sinabi pong abogado, 4 po kaming abogado doon, 22 city councilors of Davao, at saka 3 mga vloggers. Ang tinig ni Attorney Martin Delgra.
Susunod, Tito Boy. Oy, sino ito? Sino ito? Sino itong sexy actress na naging bisyo na daw ang magparetoke ng mukha? Uy, sino? Nagiging bisyo pala yun. Addiction. Maraming pera. Mahal yun magparitoke. Magastos na bisyo. Yan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:28. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na pong binuksan na nasabing photo contest itong February 1. Hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, layon po ng photo contest na ito ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone category. Walong grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin po ang mga entries hanggang July 31 po lamang. Para sa iba pang mga detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:34. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nanganganib na ma-contempt ang mga vloggers na patuloy na nandededma sa investigasyon ng Tri-Committee ng Kamara na dumidinig sa issue ng fake news. Ayon kay Congressman Ace Barber, sinabi niya na wala naman silang intensyon na i-detain ang mga vloggers kung marunong lang ang mga ito na rumespeto at makipagkooperasyon sa kanila. Gate ni Barbers, layon lang naman ng isinasagawang investigasyon na makabuo ng hakbang upang malabanan ng fake news at opinion lang ng mga vloggers ang gusto nilang hingin at hindi para sila ipahiya. Gi-issue kami ng subpoena ad testificandum para sila ay sa pilitang humarap sa amin at magbigay ng kanilang testimonya. Kasi Jerry, iniisip kasi nila na sila ay ko-contempt, sila ay i-detain. Hindi pa nga nag-uumpisa, yun na kagad ang iniisip nila. Dahil ba sa pagtawag namin, pag-imbita namin sa kanila, dahil nga sila ay may kinalaman sa pagpapakalat ng fake news, defensive agad. Si Congressman Robert Ace Barbers. Samantala, kikilos lamang ang National Bureau of Investigation sa kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung may magrereklamong senador. Sa press con sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na wala pang senador na dumudulog sa ahensya para ireklamo ang sinabi ni Duterte na papatay ng mga senador upang makapasok ang mga pambato ng PDP laban. Inilinaw ni Santiago na maaari lamang magsagawa ng motu proprio investigation ng NBI kung ang pagbabanta ay ginawa laban sa Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House o Chief Justice. Ipinauubayan na muna ng NBI sa Department of Justice kung paano titimbangin ang kaso ng CIDG laban kay Duterte, pero naninindigan siyang rhetoric lamang ang pahayag ng dating presidente. Pananaw ay yun nga, rhetoric, kilala na natin si Digong, Presidente Digong ng Palabiro, baka CIDG ay iba naman ang kanilang paniniwala dun sa mga speeches ni Digong. Isang patunay pa rin po yun na walang nagtitig na sa amin. No? Yun ang aking findings, yun ang findings ng CIDG, yan ang appreciation niya doon sa nangyari. So be it. Nandun na po ang kaso sa DOJ. Bahala naman po ngayon ang DOJ.
Ang tinig ni NBI Director Jaime Santiago. Samantala, isinusulong ni Senator Coco Pimentel na simulan na agad ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa liham ni Pimentel kay Senate President Chis Escudero, binigyang din ito ang Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Konstitusyon kung saan ay dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado oras na makakuha ng 1/3 votes sa Kamara ang impeachment complaint. Bukod pa rito, binigyang din ni Pimentel ang salitang forthwith na nangangahulugan anyang urgency at hindi dapat na ipagpaliban. Taliwas naman ito sa opinyon ni Senator Amy Marcos na nakilalang malapit sa Vice Presidente. Punto nito, hindi naman urgent ang impeachment complaint, gayunman naghahanda pa rin siya para sa impeachment trial. Nanganganib na mapalitan ang mga matataas na opisyal sa ilalim ng Department of Transportation. Kasunod ito ng pagbibitiw sa pwesto ni dating Transportation Secretary Jaime Bautista at pagkakatalaga ng bagong kalihim ng ahensya na si Vince Dizon. Batay sa source ng pahayagang The Philippine Star, isa-isa na ring binabakante ng mga opisyal ng DOTR ang kanilang pwesto upang bigyang daan ang mga individual na nais na italaga ni Dizon. Sabi pa ng source ng pahayagan, tanging si Undersecretary Timothy John Batan ang may iwan sa mga Undersecretary ni Bautista, habang nakatakda na rin na magpaalam ang mga transport veterans na sina Roberto Lim ng Aviation, Elmer Sarmiento ng Maritime at Jesus Ferdinand Ortega ng Road Sector. May hanggang February 21 pa si Bautista upang magsilbi sa DOTR, habang ang paumuno bilang kalihim ng DOTR ni Dizon ay magiging epektibo simula sa February 24. Metro Manila ngayon. Eto na sila! Kumustahin natin ang bentahan ng bigas dyan sa San Juan. Meron na bang murang bigas dyan? RH52 Edniel Parosa. Kami na, Edniel! Jerry at Tinay, binalikan natin itong palengke ng Agora sa lungsod ng San Juan. Bago pa man opisyal na i-turnover ngayong araw itong NFA rice para sa mga lokal na pamahalaan sa bisa ng food security emergency. Pero wala pa man dito yung mga bigas mula sa gobyerno. Natagdagan naman ng mga nagbebenta ng mas murang bigas. Wala nang tayo Aba, very good. Mayroon ng 38 pesos yung ilang mga retailer na dating wala. Habang may nakita naman tayo nagbebenta na ng pinakamababang 35 pesos per kilo. Kaya karaniwang makikita lamang dati sa kadiwa ng Pangulo Outlet. Itong mga ito, hindi ito galing sa Department of Agriculture, kundi kuha umano ng mga lokal na supplier, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Patunay itong may mapagkukunan naman talaga ng murang bigas itong mga negosyante. Sadyang madilaw nga lang at buwagag kumpara doon sa mga bestseller kung tawagin na well-milled rice na 45 pesos sa kada kilo. Sa parehong dahilan, tiwala ang retailers na hindi maapektuhan ang kanilang kita oras na bumaha NFA rice dahil mas hahanapin umano ng mga mamimili ang magandang klase ng bigas na well-milled. Samantala, isa rin doon sa mga dahilan kung bakit tayo umikot dito sa palengke. Tinignan natin kung mayroon ng mga pwesto o kung may nakausap na yung lokal na pamahalaan na paglalagakan ng NFA rice sa kanilang mga stall. Pati doon sa mga nakausap natin ay wala pang advice. Pero ngayong araw na ito ay si Mayor Francis Zamora mismo ng San Juan bilang presidente rin ng Metro Manila Council ay personal na i-receive yung mga bigas na binili o bibilhin ng syudad ng San Juan sa NFA. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Maraming salamat, Edniel Parosa. Dako naman tayo, alamin natin ang presyo ng baboy dyan sa kilalang litsunan. Nasaan ba ngayon si RH15 Giselle Ricaport? Giselle? Jerry, pinag-aaralan na ngayon ng isang kilalang litsunan dito sa Baclaran sa Parañaque City kung paano masasalag ang epekto ng mahal na presyo ng karne ng baboy. Bukod din daw kasi sa baboy, lumobo rin yung presyo ng mga gamit nilang pampalasa
bigas at uling. Ito man simula noong Kapaskuhan, hindi raw sila nagtaas ng presyo kahit pasipa ang hango nila sa Marinduque ng baboy. Hindi rin daw nila maipaliwanag kung bakit biglang mahal ang presyo ng baboy na dapat daan nilang aksyonan ng nasyonal na pamahalaan. Matumal yung bentahan dito. Gano'n daw ay tinaas, Giselle, nang kinukuha nilang baboy? Marinduque pa galing. Ang layo. Marinduque pa. Oo. Oo, ang mga nakausap ko dito, Ka Jerry, yung katiwala ni Aling Lydia, nasa kanya yung lista. Si Aling Lydia. Pinagpupulungan nila ngayon. Pinagpupulungan nila ngayon, Ka Jerry, kung paano ba, kung magkakaroon ba ng adjustment sa kanilang mga serving o itataas na rin yung presyo dahil matumal nga yung bentahan dito sa lechonan na yung pinakamura kagaya noong holiday season o yung petit na lechon, mabibili ngayon sa halagang 9,800 pesos. Mahal na nga, ano? Mahal pa rin. Ilang kilo yon? Tina, iyon ay 3 to 4 kilograms. Ang liit lang yung pala. 9,800. Oo. Merong 10,000 piso, 12,000 piso, hanggang 14,000 piso. Habang yung mga malalaking lechon naman, naglalaro ng mula sa 21,000 piso hanggang mahigit 30,000 piso na siya namang pinakamahal dito sa lechonan. Pinagpupulungan na rin ba at pinag-aaralan na rin nila ng mga team ni Aling Lydia kung paano tayo patitikimin kung masarap pa ba yung Lydia's lechon nila? Hindi na natin alam ang lasa niyan eh. Oo, baka humabol sa birthday ni Mother. Oo nga. Ganun pa rin yung lasa. Nakatikim na pala si Giselle. Nakatikim Nakatikim na si Giselle. 2 weeks ago. Ngayon, hindi ko alam. Masarap pa rin. Wala pa rin pinagbago. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:44. Ang balitang ito. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:52 ang ating oras. Nasa linya po natin si Art Samaniego, isang cybersecurity expert. Magtanong nga tayo lalo na dito sa paglaban sa fake news, Tina, at sa mga lumalaganap na mga scam. Sir Art, magandang morning. Si Ka Jerry at kasama ko dito si Tina. Magandang morning, Sir Art. Good morning Ka Jerry and Tina, at sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, magandang umaga po. Kanina, Sir Art, ay kumuha kami ng update sa camera do sa TRICOM sa kanilang hearing sa fake news. At may nabanggit si Congressman Ace Barbers na isa sa tinitingnan nila yung pakunin na ng hinga na ng hanapan na ng franchise ang mga Platform. itong mga platform, social media platforms. Anong tingin mo doon? Napag-aralan namin to sa Scamwatch Pilipinas na maaaring pwede ito isa sa mga solusyon na gawin ng Pilipinas. Kasi halimbawa, magkakaroon kasi ng regulatory oversight ang legislative franchise. So ibig sabihin ito, pwede nang ma-impose na very clear ang mga regulation sa social media platform na may ensure na mayroong accountability sa mga issue ng data privacy, yung mga fake news at cybercrime. So ito pala magkakaroon ito ng revenue. Ito pala napag-usapan na din ninyo, Sir Art. Opo, napag-usapan na namin to kasi pwede magkaroon ng pwede makatulong to sa revenue generation. Tama si Congressman Barbers na sabi niya kumikita lang ang Facebook, kumikita lang yung mga social media platforms. Pero ang government pwede na siya mag-impose ng fees at taxes at iba pang mga requirements na part ng franchise na potentially maka-contribute sa national funds. Kaya lang ang cons naman ito, baka magkaroon ng threat to free speech. Yes. Kasi magkakaroon na ng control ang gobyerno pag magbibigay siya ng legislative franchise sa social media at pwedeng potentially leading to censorship at mga restrictions
sa online expression. So ito yung dapat pag-aralan talaga ng husto ng gobyerno. Pero sa atin naman ang mga radio station, TV stations May franchise. kumukuha naman ng franchise pero hindi naman nalilimit. Ang hindi freedom. Hindi naman suppress ang freedom of expression. Sir Art. Iba kasi yung internet, iba yung kayo radyo saka TV. Ang problema sa internet kasi mahirap i-control, isa to. Mahirap Yun nga i-control. eh. Pero Oo, pag walang binigyan mo yan ng employer. control, magiging baka masikil yung ginagawa ng mga tao ngayon kasi halimbawa ang daming gumagawa ng mga accounts ngayon para i-express ang sarili nila. Sir Art, Maaaring oo. Recently po may statement o instruction ng ating Pangulo na inaatasan ng AFP na patatagin ang cybersecurity ng bansa. Ito po ba, paano po makakatulong ang AFP when it comes to cybersecurity? Saka, ito po ba, paano po ba yung parang gagastusin sa pagpapatatag ng cybersecurity ng bansa kasakali mang yun nga ang paigtingin pa ng ating gobyerno? Kailangan lang talagang i-implement yung Cybersecurity Plan 2028 ng gobyerno. Nakalatag na dun lahat yung mga dapat gawin. So, suportahan lang natin to kasi nga, halimbawa yung AFP, isa kasi sa pinaka-targeted na agency natin, yung AFP, kasi maraming informasyon makukuha. So, ito yung mga law enforcement agencies natin na tinatarget ng mga cyber criminals. Kaya, gumawa si Pangulong, pinirmahan ni President Marcos yung cybersecurity plan na sinuggest ng DICT. Pag sinunod lang natin to, magkakaroon na tayo ng magandang cybersecurity posture. Kasi ngayon, naghahabol tayo. So ngayon, ang daming scam na nangyayari na tinawag na ng DICT na national security issue na siya. National security issue. National issue. Kasi ito ka Jerry mas sa huling mga nababasa namin, mas malaki na ang revenue ng cybercrime kaysa sa drugs. Ay, talaga? So naging national security concern na talaga siya. Grabe tinalo na ng cyber crimes ang drugs when it comes to income, revenues. Revenue. Opo. So tinalo na niya. Kasi tingnan mo low risk para sa mga scammer, para sa mga cyber criminal. Low risk sa kanila at saka high gain. So malaki ang kinikita talaga nila dito sa mga pang-i-scam na ginagawa nila. Kung magtitinda ka ng drugs, mahuhuli ka pa. So ginagawa nila, nang-i-scam na lang sila. Ang dami na nabibiktima ngayon. Isang biktima ngayon, ka Jerry, si Katunying. Oo Nakita nga mo yung deepfake niya? Kaya nga oo nga, pinag-uusapan nga namin kanina. Kaya ang San Miguel din si bossing RSA nag-issue rin ng statement diyan. Pero balikan panghuli na lang Sir Art doon sa regulation sa social media. So sumusuporta kayo doon na lagyan na ng i-require na kumuha na ng franchise itong mga social media, pero kailangang pag-usapan mabuti, kailangan plantsahin. Opo, kailangan plantsahin, lalong-lalo na itong Facebook. Yes. 70% ng scam, 70% ng mga fake news nanggagaling sa Facebook. So nagiging nawe-weaponize ng mga cyber criminals at ng mga kung sino-sino mga tao ang Facebook. Dahil maluwag ang Facebook, pwede ka mag-post. Halimbawa, ka Jerry, yung kay Katunying, report ko sa Facebook yun. Ang sagot ng Facebook sa akin, it does not violate our community standards. Oo, ganyan din ang sagot sa akin noon. So kung meron silang franchise na nagagawin, magkakaroon na ng control ang gobyerno na pwedeng ipatanggal agad ang mga ugayan na ginawa ng Germany. Na may utos ang Germany na pag clearly illegal, uutusan nila ang social media accounts o social media platforms na tanggalin. Kung hindi, magbabayad sila ng 50 million euro na
na fine. So ganun ang mga bansa ngayon na gumagawa na ng mga hakbang para makontrol tong social media platforms na to. Ang Australia meron na din. Gumagawa na din sila ng batas. Kung kaya ng mga bansang to, kaya din ang Pilipinas to. Ayun. Yan. Sir Art, salamat sa input sa talakayan sa isyong ito at kami laging makikibalita sa inyo. Maraming Thank salamat you. po. Maraming salamat po. Art Samaniego, isa pong cyber security expert. Ay! Wala pala akong mic. Ay! Baka may mga kailangan nang ayusin sa inyong mga bahay. Ho! Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Kuyang Elmer Ngo. Si Kuyang Romel City naman ay andyan sa ASEA. Nagtatampisaw. Balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina at fuel economy. Siyempre, hindi nawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay, Android Auto. May power tailgate na rin ang Tiggo 7 Pro Hybrid. Sa halagang 1,110,000 pesos, ay magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka na sa Premium Preserve Warranty package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trips. Subukan na, i-test drive na ang Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ang Cherry Leadership o Dealership. Cherry Dealership na malapit sa inyong lugar. Ay, Alintina, bukod sa pagtitinda ng mani, binusa, huwag ka masyadong nagbababad sa Facebook, ha? Oo nga. Baka ikaw Ang dami kong nakikitang mga fake news. Ay, mga fake news. So, pagbabantay. Sama-sama natin at pagtulong-tulungan natin ang laban sa fake news. Ano? Thank you, Alintina. Okay, salamat Laban tayo dyan. Laban tayo dyan. Hanapan natin si Katunying. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Memory Plus. Tambalang Anthony